Bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila isang paalala. Isang paalala ng bigat ng katawang pasan-pasan niya ngayon. Isang paalala ng init ng sementong sumasampal sa kanyang balat. Isang paalala na sa bawat segundong lumilipas, isang buhay ang unti-unting nawawala. Sa isip ni Mateo Cruz, ang ugong ng mga busina sa kahabaan ng Ayala Avenue ay nagmistulang isang mahabang, nakabibinging sirena ng ambulansya na hindi kailanman darating. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas bago ang kaguluhang ito, ang tanging kalaban ni Mateo ay ang gutom at ang sikat ng araw. Tanghaling tapat sa Makati. Ang init ay isang halimaw na lumalamon sa lahat, maging ang anino sa ilalim ng overpass kung saan ipinarada ni Mateo ang kanyang motorsiklo ay hindi sapat na kanlungan. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang batok gamit ang laylayan ng kanyang lumang berdeng t-shirt. Kumalam ang sikmura ni Mateo, isang pamilyar na tunog na halos hindi na niya pinapansin. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng upuan ng kanyang grab bike, naroon ang tanghalian niya. Isang pirasong pandesal na bahagyang tigas na. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone. Binuksan niya ang huling mensahe mula sa ospital sa Quezon City. Kuya, kailangan na raw po bilhin yung bagong gamot. Baka raw po atakihin na naman ako. Naramdaman ni Mateo ang unti-unting paghigpit ng kanyang dibdib. Pumikit siya nang mariin. Ang presyo ng gamot na yon ay katumbas ng pagkain niya sa loob ng 3 araw. Pero ang buhay ng kapatid niya, walang presyo yon. Okay, bunso, papunta na ako. Padala ko na. Iyon ang huli niyang reply. At iyon ang dahilan kung bakit isang pirasong pandesal lang ang hawak niya ngayon. Hinati niya ito sa 2. Ang unang kagat ay halos hindi niya malunok dahil sa pagkatuyo. Habang ginunguya niya ang tinapay na tila papel sa kanyang bibig, natanaw niya ang isang security guard ng malaking mall sa tapat na may itinataboy. Isang matandang lalaki, gusgusin ang damit na may blankong ekspresyon sa mga mata, parang isang multo na naligaw sa gitna ng karangyaan. Walang sinabi si Mateo. Tumayo lang siya, lumapit at iniabot sa matanda ang kalahati pa ng kanyang pandesal. Nag-alangan pa ang matanda, ngunit nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Mateo, dahan-dahan niya itong tinanggap. Umupo sila sa gilid ng kalsada, 2 anino sa ilalim ng araw. Isang driver na nagugutom at isang pulubing nawawala sa sarili. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng trapiko at ang katahimikan ng pagdadamayan ang namagitan sa kanila. Sabay nilang ninamnam ang bawat piraso ng tuyong tinapay na para bang yun na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ang sandaling iyon ay biglang binasag ng malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng isang mamahaling sasakyan. Isang babae ang bumaba. Nakaputing bestida na tila nagniningning sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang amoy ay tila isang hardin ng mga bulaklak sa gitna ng usok at alikabok ng Maynila. Si Isabela Roque, nagmamadali siyang naglakad, hindi tumitingin sa dinaraanan. At sa kanyang pagmamadali, nabunggo niya ang paang nakaunat ng matandang lalaki. Ay! Sigaw niya napaatras. Isang maliit na mantsa ng dumi ang dumikit sa laylayan ng kanyang puting-puting bestida. Napatingin siya sa matanda at pagkatapos ay kay Mateo na para bang sila ang pinakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila mga bituin ay naging matatalim na patalim. Ano ba to? Hindi ba kayo tumitingin sa dinaraanan ninyo? Look what you did to my dress. Ang boses niya ay matinis at puno ng pagkasuklam. Lahat ng tao sa paligid ay napahinto. Ang mga gwardiya, ang mga dumadaan, lahat ay nakatingin. Mga basura, mga salot sa lipunan. Kung mamamalimos kayo, doon kayo sa lugar kung saan nababagay ang mga itsura ninyo. O hindi kumibo si Mateo. Tinitigan lang niya ang babae. Nakita niya ang galit,
ang pagkamuhi, at ang kawalan ng anumang bakas ng pag-unawa sa mga mata nito. Kumuha ng ilang barya si Isabela mula sa kanyang pitaka at inihagis ito sa semento sa paanan nilang dalawa. Ang tunog ng pagkalansing ng mga barya ay tila sampal sa kanilang pagkatao. Ayan, pambili ninyo ng matinong lugar na pagtatambayan. Just get out of my sight! Hindi yumuko si Mateo para pulutin ang pera. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, hinarap ang babae, at nagsalita sa isang boses na kalmado ngunit may bigat na tila isang bato. Tien kung muadok famdya, senyorita. Natigilan si Isabela. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito. Hindi niya naintindihan ang mga salita, ngunit naramdaman niya ang kahulugan sa likod ng mga ito. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mahinang tunog ang narinig nila. Ang matandang lalaki. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang mga matay ng lalaki, humihingal. At pagkatapos, tulad ng isang gusaling gumuho, bumagsak siya sa mainit na semento. Walang buhay. Nagsigawan ang mga tao. Ngunit si Mateo ay hindi nagsigaw. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang pagiging isang hamak na driver ay biglang naglaho. Ang lumabas ay isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pagiging doktor. Tumabi kayo? Sigaw niya, lumuhod sa tabi ng matanda. Kinapa niya ang pulso. Wala. Tiningnan ang paghinga. Wala. Walang pulso. Cardiac arrest. Walang pag-aalinlangan. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa dibdib ng matanda at nagsimulang mag-CPR. 1, 2, 3, 4. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng manibela, ay bumalik sa dati nilang alam, ang pagsagip ng buhay. Ang bawat diin ay presiso, ang bawat bilang ay may ritmo. Ang pawis ay muling tumulo sa kanyang noo. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa init ng araw. Ito ay pawis ng pakikipaglaban kay kamatayan. Isabela, call an ambulance. Sigaw ng driver niya, ngunit si Isabela ay nanatiling tulala. Hindi makagalaw. Ang kanyang mamahaling bestida at ang dumirito ay wala ng halaga. Ang tanging nakikita niya ay ang driver ng motorsiklo na kanyang hinamak, na ngayon ay desperadong binubuhay ang pulubing kanyang kinasuklaman. Lumipas ang ilang sandali, bumalik ang isang mababaw na paghinga sa matanda. Ngunit alam ni Mateo na hindi ito sapat. Bawat segundo ay mahalaga. Tumingin siya sa paligid, ang traffic, ang dami ng tao. Alam niyang hindi aabot ang ambulansya. Sa isang desisyon na puno ng desperasyon, binuhat niya ang matandang lalaki. Naramdaman niya ang pagprotesta ng kanyang mga buto, ngunit hindi niya ito ininda. Ipinasan niya ito sa kanyang likod, dinala sa kanyang motorsiklo. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niya sa mga taong nakatingin lang bago niya sinakyan ang kanyang motorsiklo. Ang makina ng lumang grab bike ay umugong na parang isang pusong muling tumibok. At sa isang iglap, sumuong si Mateo sa naglalakihang mga sasakyan ng Makati. Dala-dala ang isang buhay na hindi niya kilala, habang iniiwan ang isang babaeng natutulala sa kanyang sariling kahihiyan. Ang bawat segundo sa loob ng sasakyan ay isang uri ng pagpapahirap para kay Isabela Roque. Ang amoy ng leather na karaniwan niyang gusto ay tila nakakasulasok ngayon. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang nag-iinit niyang pisngi sa kahihiyan. Scandal. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Isang video ng isang aroganteng heredera na nagwawala at nanghahamak ng isang matandang pulubi at isang hamak na grab driver. Ito ay isang bangungot para sa public relations ng kanilang kumpanya. Isang bangungot para sa pangalan ng mga Roque. Hindi ang kalagayan ng matanda ang inaalala niya. Ang inaalala niya ay ang mga matang nakatingin sa kanya kanina, mga matang mapanghusga. At ang mukha ng driver na yon, ang kalmado niyang mukha habang sinasambit ang mga salitang hindi niya maintindihan.
bago siya tumalikod at naging isang bayani sa paningin ng lahat. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Kasalanan nila ito. Kung hindi sila humarang-harang sa daan, hindi sana ito mangyayari. Ma'am, nasa St. Luke's na po tayo, sabi ng kanyang driver. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang kaguluhan ng emergency room. Amoy ng gamot, tunog ng mga umiiyak na sanggol, mga taong nag-aabang sa mga upuang plastik. Napangiwi si Isabela. Ang lugar na ito ay hindi para sa kanya, hindi para sa isang Roque. Nilapitan niya ang unang nurse na nakita niya. "Excuse me," sabi niya. Ang boses ay matigas at may otoridad. May dinala ritong isang matandang lalaki, galing sa isang aksidente sa Makati. Isang grab driver ang nagdala sa kanya. Nasaan siya? Tumingin sa kanya ang nurse. "Ma'am, puno po ang air. Marami pong pasyente. Pakiantay na lang po." "I am Isabela Roque." Ibinagsak niya ang pangalan na parang isang bomba. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng nurse. Mula sa pagod ay naging gulat at pagkatapos ay takot. "Roque? Kayo po ang pamilya ng Roque Medical Tower?" "Exactly. Now I will ask again. Nasaan ang pasyente?" Nagkandaugaga ang mga staff. Sa isang iglap, lahat ay kumikilos. "This way, ma'am." "Sorry po, ma'am." Dinala siya sa isang cubicle kung saan nakahiga ang matanda. May nakakabit na mga tubo. Mukha itong mas payapa ngayon, ngunit ang gusgusin nitong anyo ay tila isang dumi sa malinis na puting kumot ng ospital. Sa tabi nito, nakatayo ang driver, ang lalaking sumira sa kanyang araw. Nang makita siya ni Mateo, walang nagbago sa ekspresyon nito. Tila isa lang siyang ordinaryong hangin na dumaan. Lalo itong ikinainis ni Isabela. "Anong ginagawa mo pa rito?" Mataray niyang tanong. "Hindi ka ba tapos sa pagpapanggap mong bayani?" Hindi siya pinansin ni Mateo. Isang doktor ang kausap nito. Matindi ang naging epekto ng heat stroke at ang pagbagsak niya. "We need to run more tests. An MRI perhaps? Pero sa ngayon, stable na siya," sabi ng doktor. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kausapin ng doktor?" Sabat ni Isabela. "Ako ang pamilya rito. I want him in a VIP suite now. At gusto kong makausap ang head ng cardiology." Biglang tumahimik ang buong pasilyo. Isang presensya ang naramdaman ng lahat. Isang lalaking matangkad, nakaeleganteng business suit, na naglalakad na tila pag-aari niya ang buong ospital. Ang mga doktor ay yumuko. Ang mga nurse ay tumabi. Ang kanyang ama. Si Victor Roque. "Isabela," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na yelo. "What is the meaning of this commotion?" "Papa, this driver." Itinaas ni Victor ang isang kamay at si Isabela ay biglang natahimik. Lumapit si Victor, hindi sa kanya, kundi sa doktor. "Doctor, I am Victor Roque. I want my father to have the best care possible. No expense will be spared, but I also want discretion." Ang huling salita ay binitawan niya ng may diin, habang ang mga mata niya ay nakatingin kay Mateo. Natigilan si Isabela. "My father? Ang pulubing iyon. Ang lolo niya? Si Don Rafael Roque? Imposible. Ang lolo niya ay nasa isang private care facility sa Laguna. Nagpapagaling sa sakit nito." Iyon ang sinabi ng kanyang ama. "Papa, anong—" "Quiet, Isabela. Go to the car." Utos ni Victor. Hindi man lang siya tinitingnan. Pagkatapos ay hinarap nito si Mateo. Ngumiti si Victor. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mr. Cruz." "Mateo Cruz," sagot ni Mateo, ang boses ay pantay. "Mr. Cruz, the Roque family is in your debt. You saved my father's life," sabi ni Victor. Kumuha ito ng isang checkbook at isang pluma mula sa kanyang coat. "Name your price, anything. A reward for your heroic deed." Napatingin si Isabela. Ito na. Ito ang mundo niya. Ang mundo kung saan lahat ng problema, lahat ng tao, ay may katumbas na presyo.
Hinintay niyang sabihin ng driver ang isang malaking halaga. 10 milyon? 20 milyon? Ngunit si Mateo ay umiling lang. Hindi ako tumutulong para sa pera, sabi niya. Tumawa si Victor, isang maikling, mapangutya na tawa. Oh, come on, son. Everyone has a price. Just tell me yours, and then you can disappear. Forget everything you saw here today. Sumulat si Victor sa tseke, pinirmahan ito, at iniabot kay Mateo. Isang blankong tseke. Ang kapangyarihan ng mga Roque sa isang pirasong papel. Tiningnan ni Mateo ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya kay Victor, diretso sa mga mata. Para kay Isabela, ang mga segundong yon ay tila isang kawalang hanggan. At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ni Victor Roque, na walang sino man ang nangangahas na suwayin, dahan-dahang pinunit ni Mateo ang tseke sa 2. At pagkatapos ay sa 4, hinahayaan ang mga piraso na mahulog sa sahig. Hindi mabibili ang dignidad, sabi ni Mateo sa Tagalog. Mas malinaw, mas matatag kaysa kanina. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Walang sino man ang gumagawa niyon sa kanyang ama. Walang sino man. Ang mukha ni Victor Roque ay nagdilim. Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na anyo. Bago pa man siya makapagsalita, isang nurse ang humahangos na lumapit. Hindi papunta sa kanila, kundi papunta kay Mateo. Hawak ng nurse ang isang malaking X-ray film. Doc, Sir, tingnan niyo po ito. Kinuha ni Mateo ang film at itinaas ito laban sa ilaw ng pasilyo. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Isabela dati. Isang purong, hindi maipaliwanag na lagim. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ng pasilyo ay tila tumagos sa X-ray film, diretso sa kaluluwa ni Mateo. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang ingay ng ospital, ang mga yabag, ang usapan, ang pag-iyak ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Hindi ito isang tumor, hindi ito isang blood clot. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na hindi dapat naririyan. Ano yan, sir? Nanginginig na tanong ng nurse na nag-abot sa kanya ng film. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mateo at nahawa siya sa takot nito. Hindi agad sumagot si Mateo. Dahan-dahan niyang sinundan ng kanyang daliri ang hugis ng maliit na bagay na nakabaon malapit sa brainstem ng matanda. Isang maliit, halos hindi mapansing piraso ng metal at wire na may disenyong pamilyar sa kanya, masyadong pamilyar. Isang biomedical implant, bulong ni Mateo, halos para sa sarili lang. Isang klase ng neural device, ipinagbabawal na ito. 10 taon na itong ipinagbabawal. Implant? Para saan po yan? Huminga ng malalim si Mateo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ito para gumamot. Ito ay para sumira. Para kontrolin. Unti-unti nitong sinisira ang memory pathways. Nagdudulot ng confusion, pagkalimot. Ginagawa nitong isang blankong papel ang isip ng isang tao. Isa itong parasito na gawa sa teknolohiya. Isang bomba sa utak na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang mga pananaliksik niya noon sa medical school. Ang mga gabing hindi niya tinulugan para pag-aralan ang mga panganib ng ganitong teknolohiya. Ito ang proyekto na nagbigay sa kanya ng parangal. Ito rin ang proyekto na ginamit para sirain siya. Isang mukha ang biglang sumulpot sa kanyang alaala. Isang mukhang nakangisi, puno ng inggit at kasakiman. Nasa loob sila ng malamig na operating room. Isang kritikal na operasyon. Ang pasyente ay nasa bingit ng kamatayan. Si Mateo ang lead surgeon.
Ngunit mayroong maling ibinigay sa kanyang gamit. Isang maling desisyon na isinabotahe. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang nangiti sa mga mata ng kanyang assistant surgeon, ang kanyang karibal. Ang nangiti ni Dr. Alcaraz. Ang pasyenteng ito, sabi ni Mateo. Ang boses ay biglang naging matigas at malamig. Si Don Rafael Roque. Sino ang primary physician niya? Si Dr. Alcaraz po, sir. Sagot ng nurse. Siya po ang pinagkakatiwalaang doktor ng mga Roque. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isip ni Mateo. Si Victor Roque, ang blangkong tseke, ang utos na maglaho, ang pagdating ni Alcaraz. At ngayon, ang device na ito, hindi ito aksidente. Isa itong plano. Isang napakabrutal at napakadetalyadong plano. Binalik niya ang x-ray sa nurse. Itago mo yan. Huwag mong ipapakita kahit kanino, lalo na kay Dr. Alcaraz. Naiintindihan mo? Tumango ang nurse, takot na takot. Huminga ng malalim si Mateo at humakbang palabas ng cubicle. At doon, sa gitna ng pasilyo, tila isang multo mula sa kanyang pinakamasamang bangungot, nakatayo si Dr. Ricardo Alcaraz. Mas tumanda ito, ngunit ganoon pa rin ang tindig. Mamahalin ang suot na suit, kumikinang ang relos, at mayroon pa ring angisi sa kanyang mga labi na puno ng kayabangan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Mateo ang isang panandaliang gulat sa mukha ni Alcaraz na agad ding napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Walang nagsalita. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Isang digmaan ng mga alaala, ng galit, ng nakaraang hindi pa tapos. Nakita ni Mateo sa mga mata ni Alcaraz ang pagkumpirma ng lahat ng kanyang hinala. At nakita ni Alcaraz sa mga mata ni Mateo ang isang panganib na hindi niya inaasahan. Ang hamak na grab driver na ito ay hindi lang basta driver. Siya ang tanging tao sa mundo na nakakaalam ng kanyang pinakamadilim na sikreto. Security! Ang sigaw ni Alcaraz ang bumasag sa katahimikan. May trespasser dito. Palabasin niyo ang taong yan. Agad na dumating ang dalawang malaking security guard. Hinawakan nila si Mateo sa magkabilang braso. Hindi nanlaban si Mateo. Para saan pa? Ang laban na ito ay hindi kailangang daanin sa lakas. Habang hinihila siya palabas, tiningnan niya si Alcaraz sa huling pagkakataon. At sa pagkakataong ito, si Mateo na ang ngumiti. Isang ngiting mapait, ngunit puno ng determinasyon. Isang ngiting nagsasabing, "Alam ko na." Itinapon siya ng mga gwardiya sa labas ng ospital na parang isang basahan. Bumagsak siya sa semento, ngunit agad ding tumayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ng kanyang nakangiting kapatid. Ang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang litrato, ibang damdamin ang nanaig. Hindi na takot. Hindi na pagnanais na magtago. Galit. Isang dalisay na galit. Ang mga taong sumira sa buhay niya ay nasa loob ng ospital na yon. At may hawak silang isa pang buhay na sisirain. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na siya pwedeng maging anino. Nakita niyang papalabas ng entrance si Isabela Roque, naglalakad papunta sa parking lot. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang tumakbo, hinarang ang daraanan ng babae. Gulat at inis ang mababasa sa mukha ni Isabela. Ano na naman? Hindi ka pa ba tapos? Hindi pinansin ni Mateo ang kanyang mga salita. Tinitigan niya ito, nang diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng bigat. Hindi aksidente ang nangyari sa lolo mo. Natigilan si Isabela. At nasa panganib ang buhay niya ngayon. Napakunot ang noo ni Isabela. Ang mga salita ng lalaki ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang isip. Magulo at walang saysay, ngunit masakit. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngunit ang driver ay tumalikod na at naglakad palayo. Nilamon ng dilim ng parking lot. Iniwan siyang nakatayo roon.
puno ng tanong, at isang damdaming hindi niya pinansin kanina. Isang maliit, nakakakilabot na butil ng takot. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ama sa library. May hawak na isang baso ng mamahaling brandy. Kalmado ang mukha nito na para bang ang nangyari sa ospital ay isang maliit na aberya lamang. Papa, that man, yung driver, may sinabi siya sa akin. He said hindi aksidente ang nangyari kay Lolo. Sabi ni Isabela. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin sa kanya si Victor, walang emosyon sa mga mata. At naniwala ka? Hindi. Of course not. Pero, Isabela, putol ni Victor, ibinaba ang kanyang baso. Ang mga taong tulad niya, mga desperado, gagawin nila ang lahat para sa pera. He sees us the name Roque and he sees a lottery ticket. Gagawa siya ng mga kwento, ng mga kasinungalingan para lang makakuha ng simpatsya at sa huli, pera. May punto ang kanyang ama. Iyon din ang unang pumasok sa isip niya. Ngunit merong kakaiba sa mga mata ng driver na yon. Hindi iyon mga mata ng isang taong nagsisinungaling. Gusto kong asikasuhin mo ito, Isabela. Patuloy ni Victor. This is your first real test. I want you to handle this Mateo Cruz. Hanapin mo ang kahinaan niya. Alamin mo ang presyo niya. Kung wala, gawan mo ng paraan para manahimik siya. Permanently, if needed. Show me you are worthy of carrying the Roque name. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang koronang ipinatong sa kanyang ulo. Isang mabigat na korona. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Kinabukasan, sa loob ng kanyang magarbong opisina na may tanawin ng buong Makati skyline, sinimulan ni Isabela ang kanyang misyon. Isang tawag lang sa kanilang private investigator. I need everything you can find on a man named Mateo Cruz, isang grab driver, walang ititira. Ang unang report na dumating ay simple lang, walang criminal record, nakatira sa isang masikip na apartment sa Caloocan. May isang kapatid na babae na may malubhang sakit sa bato at nakakonfine sa isang pampublikong ospital. Regular siyang nagpapadala ng pera. Walang bisyo, walang kaibigan. Isang malinis, halos malungkot na buhay. Hindi kontento si Isabela. Dig deeper, utos niya. Makalipas ang ilang oras, isang bagong email ang dumating. Isang file na may lamang mga link sa mga lumang news articles. Binuksan ni Isabela ang una. Surgical prodigy, Dr. Mateo Cruz, bagong pag-asa ng Philippine medicine. Napakurap si Isabela. Isang litrato ng isang mas batang Mateo, nakasuot ng doctor's coat, nakangiti habang tumatanggap ng isang parangal. Binasa niya ang article. Valedictorian, summa cum laude. Ang pinakabatang naging head ng neurosurgery sa isang kilalang ospital, isang henyo. Binuksan niya ang isa pa. At isa pa. Puro papuri, mga kwento ng mga imposibleng operasyon na naging matagumpay dahil sa kanya. Mga testimonya ng mga pasyenteng sinagip niya ang buhay. Hindi ito ang lalaking hinamak niya sa kalsada. Hindi ito ang basurang tinapunan niya ng barya. Hanggang sa binuksan niya ang huling link, ang headline ay iba. Tragedya sa OR. Promising surgeon, sinisi sa pagkamatay ng pasyente. Gumuho ang mundo ni Isabela habang binabasa niya ang mga detalye. Isang high-profile na operasyon, isang maling desisyon, isang buhay na nawala. Ang lisensya ni Mateo ay binawi. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang career ay winasak sa isang gabi. Ang article ay sinundan ng kanyang pagkawala sa mundo ng medisina. May mali. Paanong ang isang henyo ay biglang nagkamali ng ganoon kalaki? Hindi pa rin kontento. Ipinahanap niya ang mga taong nagtrabaho para sa doktor noon. Isang pangalan ang lumabas. Isang retiradong head nurse na matagal nang naninirahan sa isang probinsya sa South. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Isabela. Ipinatawag niya ang nurse. Sinabing tagot niya ang lahat ng gastos para lang makausap ito. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Ang nurse, si Aling Remedios, ay isang mabait na matanda.
na may mga mata na puno ng alaala. Si Dr. Cruz po ba? Sabi ni Aling Remedios, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pinakamahusay at pinakamabait na doktor na nakilala ko. Hindi lang utak ang ginagamit niya, ma'am. Puso. Pantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Mayaman man o mahirap. Ano po ang nangyari sa huling operasyon niya? Tanong ni Isabela. Napabuntong hininga ang matanda. Sabotahe. Alam naming lahat na sinabotahe siya. May inggit sa kanya si Dr. Alcaraz. Laging pangalawa lang kay Dr. Cruz. Kami pong mga nurse, alam namin na may ginawang mali si Alcaraz sa mga gamit noong gabing iyon. Pero walang naglakas loob na magsalita. Masyadong makapangyarihan ang pamilya ng pasyenteng namatay. At si Alcaraz, bigla siyang umasenso pagkatapos. Alcaraz. Narinig na niya ang pangalang yon. Siya ang doktor na tinawag ng kanyang ama sa ospital. Ang bagong doktor ng lolo niya. Nagpaalam si Isabela, nag-iwan ng makapal na sobre sa mesa, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Pabalik sa kanyang sasakyan, umupo siya sa katahimikan. Ang imahe ng henyong doktor na sinabotahe at ang imahe ng driver na nagligtas sa kanyang lolo ay naghalo sa kanyang isip. Paanong ang henyong doktor na ito ay naging hamak na driver na hinamak ko? Lumingon siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na isang proud na heredera. Nakita niya ang isang babaeng naghagis ng pera sa isang bayaning nagtatago sa anino. Ang kahihiyan ay bumalik, mas matindi, mas masakit. Sino ang nagsisinungaling? Ang driver na nawalan ng lahat? O ang sarili niyang ama na may kakayahang bilhin ang lahat? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong email mula sa kanyang private investigator. Subject: Urgent. Additional file. Binuksan niya ito. Nag-iisa lang itong litrato. Isang luma, medyo malabong larawan mula sa isang society event, maraming taon na ang nakalipas. Nasa litrato ang dalawang lalaking masaya at magiliw na nagkakamayan. Ang isa ay ang kanyang ama, si Victor Roque. Ang isa naman, na may isang mapanuyang nangiti sa mga labi, ay si Dr. Ricardo Alcaraz. Kinabukasan, ang pag-asa na naramdaman ni Mateo matapos kausapin si Isabela ay unti-unting naglaho na parang usok. Bumalik siya sa ospital sa pag-asang mahahanap ang nurse na nagbigay sa kanya ng x-ray. Nakita niya ito sa isang pasilyo, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas at naglakad sa ibang direksyon. Hinabol ito ni Mateo. "Nurse, sandali," sabi niya. Hinawakan ito ng bahagya sa braso. Namilog ang mga mata ng babae sa takot. "Sir, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong kausapin," pabulong niyang sabi. Pinatawag ako ng management kahapon. Tinanong kung sino ang kausap ko. Muntik na akong matanggal sa trabaho. May pamilya po ako. Binitiwan ni Mateo ang braso nito. Nakita niya ang panginginig sa mga kamay ng nurse. Ang kapangyarihan ng mga Roque at ni Alcaraz ay isang lason na kumakalat sa buong ospital. Walang maglalakas loob na tulungan siya. Nag-iisa siya sa laban na ito. Habang naglalakad siya palayo, bigong-bigo, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. "Hello? Mateo Cruz speaking." "Mr. Cruz, this is Director Palma from Quezon City General Hospital." Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. "I'm calling regarding your sister, Leah Cruz." Agad na kinabahan si Mateo. "May problema po ba, Direktor? Maayos naman po ba siya?" "She's stable for now," sabi ng Direktor. "However, I'm calling about her continued stay here. We are currently facing major budget cuts. Ang aming biggest corporate sponsor, a company under Roque Corp, has decided to pull their funding, effective immediately. Dahil dito, kailangan naming i-re-evaluate ang aming mga charity cases." Napahawak ng mahigpit si Mateo sa cellphone. Nararamdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. "Anong ibig niyong sabihin?" "I'm saying, Mr. Cruz, that we might not be able to provide the level of care your sister needs
for much longer. Baka kailanganin niyo siyang ilipat sa ibang pasilidad. I'm very sorry. Ang tawag ay natapos, ngunit si Mateo ay nanatiling nakatayo roon, hindi makagalaw. Hindi ito simpleng budget cut. Isa itong mensahe, isang babala. Tinatarget nila hindi siya, kundi ang kapatid niya. Ang nag-iisang kahinaan niya. Naglakad siya ng walang direksyon, ang isip ay gulong-gulo. Paano niya lalabanan ang mga taong kayang kontrolin ang lahat, maging ang buhay at kamatayan? Muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero na naman. Sinagot niya ito, handa nang makipagtalo. Hello? Isang katahimikan ang sumagot sa kanya. Bago isang boses na binago ng teknolohiya, isang boses na tila galing sa isang bangungot ang nagsalita. Mateo Cruz. Sino to? Ang ganda ng kapatid mo, ano? Sabi ng boses. Maputi ang kutis, mahimbing matulog. Lalo na dito sa room 304, sa tabi ng bintana. Nanigas si Mateo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Alam nila kung nasaan si Lia. Pinapanood nila siya. Huwag ninyong gagalawin ang kapatid ko, sabi ni Mateo. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Tumawa ang boses sa kabilang linya, isang tawang nakakakilabot. Simple lang ang gusto namin. Manahimik ka. Kalimutan mo na ang nakita mo. Kalimutan mo na si Don Rafael Roque. Kung hindi, huminto ang boses. Hinahayaan ang banta na lumutang sa hangin. Manahimik ka. Kung gusto mo pa siyang makitang humihinga. Click. Ibinaba ang tawag. Isang pulang ulap ang bumalot sa paningin ni Mateo. Ang takot ay napalitan ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang primordial na galit ng isang kapatid na gustong protektahan ang kanyang pamilya. Mabilis siyang bumalik sa St. Luke's. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ang alam lang niya, kailangan niyang harapin ang demonyo. Nakita niya si Alcaraz na naglalakad sa isang hindi gaanong mataong pasilyo. Sa isang iglap na wala ang rason. Ang natira ay purong emosyon. Mabilis na nilapitan ni Mateo si Alcaraz at hinila ito papasok sa isang fire exit. Itinulak niya ito sa pader. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Anong ginagawa mo, Cruz? Sigaw ni Alcaraz na gulat. Hindi sumagot si Mateo. Hinawakan niya si Alcaraz sa kwelyo ng mamahalin nitong damit at idiniin ito lalo sa pader. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dating karibal. Alam kong ikaw ang nasa likod nito, sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang tawag sa ospital ng kapatid ko, ang tawag sa cellphone ko. Ngumisi si Alcaraz. Wala akong alam sa sinasabi mo. Baka naman nababaliw ka na. Subukan mong galawin ang kapatid ko, Alcaraz. Gigil na sabi ni Mateo, ang bawat salita ay may diin. Subukan mo lang at sisiguraduhin kong bago ako makulong, isasama kita sa impyerno. Tapang mo, sagot ni Alcaraz. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pangaasar. Pero ano ka ba ngayon, Cruz? Isa ka lang hamak na driver, samantalang ako ang nagliligtas ng buhay ng mga Roque. Ikaw? Hindi mo nga kayang bayaran ng bills ng kapatid mo. Binitiwan ni Mateo si Alcaraz na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Tumalikod siya, hindi na nagsalita pa. Bawat segundo na kasama niya ang lalaking iyon ay lason sa kanyang sistema. Gabi na nang makauwi si Mateo sa kanyang maliit na kwarto sa Caloocan. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Ang kailangan lang niya ay isang lugar para makapag-isip, isang lugar na kanya. Ngunit pagdating niya, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Maingat siyang pumasok. Ang loob ng kanyang kwarto ay parang dinaanan ng bagyo. Ang iilan niyang damit ay nakakalat sa sahig. Ang kutsyon ay nakatagilid. Hinalughog ang lahat ng kanyang gamit. Wala silang kinuha. Hindi pagnanakaw ang pakay nila. Ito ay isang mensahe.
At sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, sa gitna ng kalat, naroon ang pinakamalinaw na mensahe sa lahat. Ang luma niyang scalpel, ang nag-iisang alaala ng kanyang dating buhay, ang simbolo ng kanyang pangarap, ay nakapatong doon, bali sa gitna. Ang litrato sa screen ng kanyang tablet ay tila isang multo. Hindi lang ito isang litrato, ito ay isang koneksyon, isang patunay na ang ugnayan sa pagitan ng kanyang ama at ni Dr. Alcaraz, ang doktor na sumira sa buhay ni Mateo, ay hindi bago. Hindi ito nagsimula sa ospital. Ito ay isang relasyong matagal nang nabuo sa dilim. Ang mga salita ni Mateo ay bumalik sa kanya. Hindi na parang isang akusasyon, kundi parang isang babala. Hindi aksidente ang nangyari sa lolo mo. Hindi mapakali si Isabela. Ang malambot na kama at ang seda niyang kumot ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hating gabi, ang buong mansyon ay tahimik. Tanging ang marahang paghilik ng mga katulong ang maririnig. Dahan-dahan siyang bumangon, nagsuot ng itim na robe at lumabas ng kanyang silid. Ang target niya, ang dating opisina ng kanyang lolo Rafael. Isang silid na ipinasara ng kanyang ama mula nang magkasakit ito sa dahilang ayaw daw nitong may gumalaw sa mga gamit ng matanda. Ngunit ngayon, ang dahilan na yon ay tila isang kasinungalingan. Gamit ang isang lumang susi na nakuha niya mula sa baul ng kanyang lola, maranyang pinihit ang seradura. Isang mahinang klik ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Huminga siya ng malalim at itinulak ang mabigat na pinto. Ang amoy ng lumang libro, tabako at cedar wood ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na pamilyar, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata noong uupo siya sa kandungan ng kanyang lolo habang ito ay nagbabasa. Ang opisina ay parang isang time capsule, maalikabok, ngunit maayos. Tila walang gumalaw sa loob nito sa loob ng maraming taon. Saan magtatago ng sikreto ang isang taong tulad ni Don Rafael Roque? Nilapitan ni Isabela ang malaking mesa na gawa sa nara. Binuksan niya ang bawat drawer, mga lumang dokumento ng negosyo, mga pluma, mga resibo. Wala. Tiningnan niya ang mga estante ng libro. Hinila ang ilan sa pag-asang may lihim na compartment sa likod, ngunit wala rin. Nagsimula na siyang mainip at kabahan. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka nga tama ang kanyang ama. Ngunit nang paupo na siya sa silya sa sobrang pagod, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang malaking oil painting ng kanyang lola na nakasabit sa likod ng mesa ay bahagyang nakataglid. 1 milimetro lang, ngunit sapat na para mapansin. Nilapitan niya ito. Kinalaw. At doon, sa likod ng larawan, isang maliit na wall safe ang nakatago. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Isabela. Kailangan ng kombinasyon. Ano ang ilalagay niya? Anibersaryo? Birthday ng kanyang lola? Sinubukan niya ang lahat. Walang gumana. Napapikit siya at sinubukang isipin ang kanyang lolo. Anong numero ang pinakamahalaga sa kanya? At bigla, naalala niya. Ang numero ng plaka ng pinakauna nitong delivery truck noong nagsisimula pa lang ito sa negosyo. Isang kwento na paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya noong bata pa siya. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang 6 na numero. Isang click, bumukas ang safe. Ang laman ay hindi pera o alahas. Isang itim, leather-bound na journal. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri ay naramdaman ng gaspang ng lumang katad. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo ang bumungad sa kanya. Ngunit sa mga huling pahina, ito ay naging garalgal at nanginginig. Ito ay isang personal medical journal. October 12. Nakakalimot na naman ako. Pangalan ng mga board member. Ang daan pauwi kahapon. Victor says it's just old age. But this feels different. October 25.
Dr. Alcaraz visited today. Victor hired him. He gave me new vitamins. He says they will help with my memory. I do not trust his eyes. November 4. Ang sabi ni Victor, kailangan kong uminom ng gamot araw-araw. Nagagalit siya kapag nakakalimutan ko. Parang minamadali niya ako. Para saan? Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Isabela. Ang takot at pagdududa ng kanyang lolo ay ramdam na ramdam sa bawat letra. At pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na mas nakakakilabot. Ang mga sumunod na pahina ay punit. Marahas na pinunit, nag-iwan ng mga ngat-ngat na gilid. May nauna sa kanya rito. May nagtangkang magtago ng katotohanan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dala-dala ang journal, mabilis siyang lumabas ng opisina. Hindi siya naghintay ng umaga. Kailangan niya ng sagot ngayon. Natagpuan niya ang kanyang ama sa malaking study nito sa ibaba. Nagbabasa sa ilalim ng isang maliit na ilaw. Ang eksena ay payapa. Ngunit para kay Isabela, ito ang itsura ng isang halimaw na nagpapanggap na tao. Ibinagsak niya ang journal sa mesa. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan. Ano ito, Papa? Anong vitamins ang pinapainom mo kay Lolo? Nag-angat ng tingin si Victor. Nagulat. Nang makita ang journal, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kalmadong ekspresyon ay naging isang maskara ng galit. Saan mo nakuha yan? Sinabi ko sa iyong huwag kang makialam dito. Bakit si Dr. Alcaraz ang doktor niya? Ang doktor na sumira sa buhay ng lalaking nagligtas sa kanya. Sumagot ka, Papa. Sigaw ni Isabela. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumayo si Victor. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng ama na kanyang iginagalang. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero. Isang mapanganib na estranghero. Wala kang alam sa mga ginagawa ko. Gusto kong malaman. Karapatan kong malaman. Ang pagtataas niya ng boses ang sumira sa lahat. Ang kanang kamay ni Victor Roque ay bumaybay sa hangin. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabela. Ang tunog ay tila mas nakakabingi kaysa sa isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Napahawak si Isabela sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ang init na gumapang sa kanyang balat ay walang-wala, kumpara sa lamig na bumalot sa kanyang puso. Hindi pa siya napagbuhatan ng kamay ng kanyang ama, kailanman. Nakatayo lang siya roon. Ang mga luha na kanina'y nagbabanta ay biglang natuyo. Sa isang iglap, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang kanyang papa. Hindi na ang idolo na kanyang tinitingala. Ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw. Huwag mo na akong sasagutin ng ganyan. Dinig niyang sabi ng ama. Ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pagsisisi. Ako ang ama mo. At lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito. Hindi mo kailangang intindihin. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Hindi gumalaw si Isabela. Ang sakit sa kanyang pisngi ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang kakaibang kalinawan. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng pag-aalinlangan ay biglang naglaho. Ang sampal na yon ay ang sagot. Ang isang taong walang itinatago ay hindi kailangang manakit. Para manahimik ang nagtatanong, dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kamay mula sa kanyang pisngi. Inangat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang ama. Hindi na siya umiiyak. Ang nakikita ni Victor sa mga mata ng kanyang anak ay hindi na takot o pagkalito. Ito ay pagkasuklam. Walang imik, kinuha ni Isabela ang journal mula sa mesa. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang dibdib na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isabela, ibalik mo yan, utos ni Victor. May pagbabanta sa kanyang boses. Ngunit si Isabela ay hindi na nakinig. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad, papalabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit desidido.
Subukan mong lumabas ng pamamahay na ito, Isabela. Subukan mo lang. Sigaw ni Victor mula sa kanyang likuran. Hindi lumingon si Isabela. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, paakyat sa hagdan, pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Sumandal siya sa pinto at doon sa kaligtasan ng kanyang kwarto, ang mga luhang kanina'y pinigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha para sa amang nawala sa kanya ngayong gabi. Ito ay luha para sa katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Niyakap niya ang journal. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang huling piraso ng kanyang lolo. At ang tanging susi sa katotohanan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang isip ay blangko. Anong gagawin niya? Sino ang lalapitan niya? Paano niya lalabanan ang sarili niyang ama? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito, nanginginig ang mga kamay. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Alam ko ang ginawa ng tatay mo sa lolo mo. Magkita tayo kung gusto mong malaman ng totoo. Nanigas si Isabela. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Tinitigan niya ang mensahe, binabasa ito ng paulit-ulit na para bang ang mga salita ay magbabago. Sino ito? Paano nalaman ng taong ito ang kanyang numero? Isa ba itong patibong mula sa kanyang ama? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, sa gitna ng sakit at pagtataksil na kanyang nararamdaman, isang maliit na tinig ang nagsabi sa kanya na ito na ang sagot. Isang kamay na nakaabot sa kanya mula sa dilim. Ang sampal ng kanyang ama, ang punit na mga pahina ng journal, ang litrato ni Victor kasama si Alcaraz, ang babala ni Mateo. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Isabela nakilala niya kaninang umaga. Ang babaeng ito ay nasaktan. Ang babaeng ito ay nagising. At ang babaeng ito ay handa ng lumaban. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Nagtipa siya ng isang reply sa hindi kilalang numero. Isang salita lang. Saan? Ang lugar na napagkasunduan ay malayo sa karangyaan ng Makati. Isang luma at halos abandonadong simbahan sa Pandacan, kung saan ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga butas ng bubong. Ang amoy ng kandila at nabubulok na kahoy ang sumalubong kay Isabela. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang paglapastangan sa kabanalan at katahimikan ng lugar. Sa harap ng altar, isang anino ang nakatayo, nakatalikod. Habang papalapit si Isabela, unti-unti niyang naaninag ang itsura nito sa dilim. Isang babaeng nasa mid-50s nakasuot ng simpleng uniforme ng nurse. Ito ang nurse na nakita niyang takot na takot sa ospital. Ikaw, bulong ni Isabela. Humarap ang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at determinasyon. Salamat sa pagdating, Ma'am Isabela. Ako po si Nurse Lydia. Ako po ang personal nurse ng lolo niyo bago siya nawala. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Matagal na po akong naglilingkod sa mga Roque, sabi ni Nurse Lydia. Ang boses ay nanginginig. Si Don Rafael, para ko na po siyang pangalawang ama. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko ang unti-unti niyang pagkalimot. Nakita ko ang pagdating ni Dr. Alcaraz at ang mga gamot na pinipilit niyang ipainom. Alam ko pong may mali. Bakit hindi ka nagsalita? Tanong ni Isabela, may bahid ng panunumbat. Natakot po ako. Pag-amin ng nurse. May pamilya po ako, ma'am. At si Sir Victor, alam niyo po kung gaano siya kalakas. Tumango si Isabela. Ngayon, alam na niya. Alam na niya ang pakiramdam ng takot na yon. Ano ang alam mo?
Anong ebidensya ang meron ka? Walang imik. May kinuha si Nurse Lydia mula sa kanyang bulsa, isang maliit na digital voice recorder. Nang huli kong bisitahin si Don Rafael sa mansyon, bago siya tuluyang dalhin sa kung saan, nag-iwan po siya ng bilin sa akin. Sabi niya, "Lydia, bantayan mo si Victor. Huwag mo siyang pagkatiwalaan." Kaya po, sa huling pagbisita ni Dr. Alcaraz, itinago ko po ito sa ilalim ng kanyang upuan. Iniabot niya ang recorder kay Isabela. Pakinggan niyo po. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Isabela, ang recorder, at isang pares ng earphones. Isinaksak niya ito sa kanyang tenga at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang pamilyar at mayabang na boses ni Dr. Alcaraz. "The device is working perfectly, Victor. Ang memory degradation ay nasa 70% na. Konting adjustment pa at hindi na niya maaalala kahit ang sarili niyang pangalan." Napahawak si Isabela sa kanyang bibig. Pagkatapos, ang boses na sumira sa kanyang mundo, ang boses ng kanyang ama. "Good. Kailangan nating bilisan. Ang susunod na board meeting ay sa 1 buwan. Kailangan, bago ang araw na yon, officially declared na siyang mentally incompetent. I want full control of the board, Ricardo. No loose ends." "Paano kung may makahalata?" tanong ni Alcaraz. Isang tawa ang narinig ni Isabela, ang tawa ng kanyang ama, isang tawang malamig at walang kaluluwa. "Sino?" "Si Isabela. That girl lives in a fantasy world I built for her. Ang alam lang niya ay shopping at parties. Maniniwala siya sa kahit anong sabihin ko. She is a perfect, clueless princess. I want this done, Ricardo." Patuloy ni Victor. "Increase the frequency of the device. Burahin mo na ang lahat. I want my father gone." Tinanggal ni Isabela ang earphones. Ang katahimikan ng simbahan ay biglang naging nakabibingi. Ang recorder ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na semento. Gumuho ang lahat. Ang imahe ng kanyang mapagmahal na ama. Ang kanyang buhay na puno ng karangyaan. Ang kanyang pagtingin sa sarili. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. She is a perfect, clueless princess. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Hindi lang siya niloko. Ginawa siyang isang tanga. Isang palamuti sa isang imperyong itinayo sa kasamaan. Isang montage ng mga alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mateo, puno ng pagod, pero may dignidad. Habang inaabot ang kalahati ng kanyang pandesal, ang paghagis niya ng barya sa paanan nito, ang pagsenya ng tseke na inaalok ng kanyang ama, ang babala niya sa parking lot, at ang mukha ng kanyang ama, kalmado at kagalang-galang, habang inuutos sa kanya na asikasuhin ang lalaking iyon. Ang lalaking hinamak niya ay ang bayani. Ang lalaking kanyang iginalang ay ang demonyo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong pagkasira. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng simbahan sa harap ng altar na parang isang makasalanang humihingi ng tawad. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang lolo. Umiyak siya para kay Mateo. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya, ang perpekto at walang muwang na prinsesa. Matapos ang ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa mga ito. Isang apoy na sinindihan ng pagtataksil at pinatindi ng katotohanan. Pinulot niya ang voice recorder mula sa sahig. Mahigpit niya itong hinawakan. Hindi na ito isang simpleng recorder. Ito na ang kanyang armas. "Salamat, Nurse Lydia," sabi niya. "Ang boses ay iba na. Mas matatag, mas malamig."
Makaasa po kayong hindi masasayang ang tapang ninyo. Naglakad siya palabas ng simbahan, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang palayo sa dati niyang buhay. Ang prinsesa ay namatay na sa loob ng simbahang iyon. Ang isinilang ay isang mandirigma. Sumakay siya sa kanyang kotse. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang makina. Ang tanging destinasyon sa kanyang isip, ang ospital. Kailangan niyang makarating kay Mateo. Kailangan niyang itama ang lahat. Habang mabilis niyang tinatahak ang kahabaan ng Osmeña Highway, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang sasakyan. Paano niya sasabihin kay Mateo? Maniniwala ba ito sa kanya? Matapos ang lahat ng ginawa niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla siyang napapreno. Sa harap niya ang entrance ng St. Luke's ay puno ng komosyon. May 2 security guard na pilit na kinakaladkad ang isang lalaki palabas. Ang lalaki ay pamilyar. Gusot ang damit. Pawisan ang muka. Puno ng desperasyon. Si Mateo. Habang kinakaladkad siya palayo, sumulyap ito sa direksyon ng paparating niyang sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, nabasa ni Isabela ang takot at pagmamadali sa mukha nito. Sumigaw si Mateo. Ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba. Isang sigaw na nakadirekta sa kanya. Pipirmahan na nila ang papeles para ilipat siya. Papatayin nila siya. Ang mga salita ni Mateo ay tumama kay Isabela na parang bala ng baril. Papatayin nila siya. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang ipinarada ang kotse kahit saan. Hindi na ininda ang mga busina ng ibang sasakyan. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa inaakala niyang kaya niya. Ang kanyang mamahaling takong ay tumutunog sa semento na parang martilyo. Naabutan niya ang eksena sa lubi ng ospital. Si Mateo ay nakahawak sa isang poste, pilit na lumalaban sa 2 gwardiya na mas malaki sa kanya. Sa di kalayuan, papasok sa isang elevator, ay si Dr. Alcaraz. May hawak itong clipboard at may kasamang 2 orderly na may dalang stretcher. Papunta sila sa silid ng kanyang lolo. "Bitiwan niyo siya!" Sigaw ni Isabela. Ang boses ay umaling-aungaw sa buong lobby. Lahat ay napahinto. Ang mga gwardiya, ang mga taong nag-aabang, maging si Mateo. Lahat ay napatingin sa kanya. "Ma'am Isabela," sabi ng isang gwardiya, naguguluhan. "Sinabi kong bitiwan niyo siya." Ulit niya, mas malakas, mas may awtoridad. Agad na binitiwan ng mga gwardiya si Mateo. Lumapit si Isabela, hindi kay Mateo, kundi sa elevator kung saan nakatayo si Alcaraz na ngayon ay namumutla. "Saan ninyo dadalhin ang lolo ko, doktor?" Tanong ni Isabela. Ang bawat salita ay may diin. "Ma'am Isabela, this is a standard procedure." Utal ni Alcaraz. "Inililipat natin siya sa isang mas pribadong pasilidad sa Laguna. A special care home for his long-term recovery. Utos ito ng papa ninyo." Isang pasilidad kung saan walang makakakita sa gagawin ninyo? Isang lugar kung saan pwede niyo siyang basta na lang mawala? Ganti ni Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Alcaraz. "Wala akong alam sa sinasabi mo." "Ako ang apo niya!" Sigaw ni Isabela. Ang boses ay nababasag. "At habang narito ako, walang aalis sa ospital na ito. Walang gagalaw sa lolo ko." Tumingin siya kay Mateo. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Sa isang iglap, ang babaeng humamak sa kanya ay naging kakampi niya. Pero huli na ang lahat. Kinuha ni Dr. Alcaraz ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. "Victor, andito ang anak mo nagwawala." "Opo." Sinisira niya ang plano. May sinabi ang boses sa kabilang linya. Inabot ni Alcaraz ang cellphone kay Isabela. "Ang papa mo." Nanginginig na kinuha ni Isabela ang telepono. "Papa? What do you think you're doing, Isabela?" Ang boses ni Victor sa kabilang linya ay hindi galit. Ito ay mas masahol pa.
Ito ay malamig. Walang emosyon. Parang boses ng isang estranghero. Alam ko na, Papa. Alam ko na ang lahat. Ang journal. Ang recording. Itigil mo na to. Parang awa mo na. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang buntong hininga. Binigyan kita ng lahat, Isabela. Isang perpektong buhay. Simple lang ang hiningi ko sa'yo. Ang sumunod. Pero pinili mo ang panig ng isang basurahan. Hindi siya basura. You made your choice, Isabela. Malamig na sabi ni Victor. Now live with it. Click. Ibinaba ni Victor ang tawag. At sa eksaktong sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig sa buong ospital. Isang tunog ng pagsabog na sinundan ng biglaang pagkamatay ng lahat ng ilaw. Ang lobby, ang mga pasilyo, ang mga silid, lahat ay binalot ng isang biglaan at ganap na kadiliman. Nagsigawan ang mga tao. Nagkaroon ng panic. Ang emergency lights ay hindi sumindi. Ang backup generator ay hindi gumana. Anong nangyayari? Sigaw ng isang nurse. Brownout. Pero bakit pati ang generator patay? Sa gitna ng kaguluhan, isang boses lang ang naririnig ni Isabela. Ang boses ni Mateo. Si Don Rafael, ang life support niya. Gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, tumakbo si Mateo papunta sa hagdanan at sumunod si Isabela. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Tumakbo sila pataas. Nilalagpasan ng mga taong nagkakagulo hanggang sa marating nila ang VIP wing. Madilim. Tahimik. Masyadong tahimik. Binuksan nila ang pinto ng silid ni Don Rafael. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga cellphone nila. Itinutok ni Isabela ang ilaw sa kama. Nakahiga roon ang kanyang lolo, payapa. Ngunit ang makina sa tabi nito na tumutulong sa kanyang paghinga ay patay. Ang monitor ng kanyang puso ay isang blankong screen. At sa katahimikan ng madilim na silid, isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang mahaba, tuloy-tuloy, nakakakilabot na tunog. Tay. Ang tunog ng isang flatline. Sa dilim, narinig ni Isabela ang isang tawa. Ang mahinang tawa ni Dr. Alcaraz na hindi pala umalis at nakatayo lang sa isang sulok. Game over, Cruz, sabi nito. Ang boses ay puno ng tagumpay. Wala na kayong magagawa. Lahat ay nawala. Ang ilaw, ang pag-asa, ang tibok ng puso. Ang tunog ng flatline ay parang isang pako na ibinaon sa dibdib ni Mateo. Para sa iba, iyon ang tunog ng katapusan. Ngunit para sa isang doktor, iyon ang tunog ng isang laban na hindi pa dapat sukuan. Hindi pa! Sigaw ni Mateo sa dilim. Ang kanyang mga taon bilang isang grab driver ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, hindi siya si Mateo Cruz na hamak na tagahatid. Siya si Dr. Mateo Cruz, ang henyo ng neurosurgery, at nasa loob siya ng kanyang operating room. Isabela, itutok mo ang ilaw ng cellphone mo dito. Sa dibdib niya, huwag mong aalisin. Utos niya, ang boses ay puno ng awtoridad na ipinanganak mula sa hindi mabilang na mga sitwasyong buhay at kamatayan. Walang pag-aalinlangan, ginawa ni Isabela ang sinabi nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang patatagin ito. Ang maliit na sinag ng liwanag mula sa kanyang telepono ay naging isang spotlight sa gitna ng kadiliman. Manual resuscitation, sigaw ni Mateo sa mga nurse na natataranta sa labas ng pinto. Kumuha kayo ng ambubag at crash cart ngayon na. Pero sir, walang kuryente ang defibrillator, sabi ng isang nurse. Hindi ko kailangan yan, bilisan nyo. Pumwesto si Mateo sa tabi ng kama. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa dibdib ni Don Rafael at nagsimulang muli sa pamilyar na ritual. Chest compressions. Mas mabilis, mas malakas. Buhay ka, Don Rafael. Hindi pa pwedeng matapos to. Lumaban ka. Sigaw niya, hindi lang sa pasyente, kundi sa sarili niya. Dumating ang isang nurse
Dala ang ambubag. Ako na sa paghinga, sabi ni Mateo. Kinuha niya ito, inilapat sa bibig ng matanda, at nagsimulang mag-pump. 1, 2, 3, 4, 5. Pump. 1, 2, 3, 4, 5. Pump. Ang bawat pagdiin sa dibdib ay isang panalangin. Ang bawat pagpump ng hangin ay isang pakiusap. Ano pang ginagawa ninyo, Cruz? Patay na siya. Narinig niyang sabi ni Alcaraz mula sa sulok. Ang boses ay puno ng pang-aasar. Hanggat narito ako, hindi pa siya patay. Sagot ni Mateo, hindi tumitingin. Ang buong atensyon niya ay nasa pasyente. Sa labas ng silid, narinig nila ang malalakas na kalabog. Buksan niyo to! Security! Sinisubukan nilang pasukin tayo. Takot na sabi ni Isabela. Huwag mong bibitiwan ng ilaw, Isabela. Ano man ang mangyari. Biglang, sa gitna ng ritmikong pagpump, isang mahinang tunog ang naririnig niya. Isang ubo. Mahina, ngunit sapat na. May tibok. Sigaw ng nurse na kumakapa sa pulso. Mahina, pero bumabalik. Isang maliit na tagumpay. Ngunit alam ni Mateo na hindi ito magtatagal. Ang problema ay hindi ang puso. Ang problema ay nasa utak, ang device. Iyon ang nagdudulot ng lahat ng ito. Habang nandoon iyon, anumang oras ay pwede itong bumigay muli. Kailangan niya itong tanggalin. Ngayon din. Crash cart. Bigyan ninyo ako ng scalpel, hemostats, at sutures. Ngayon na. Doc, anong gagawin niyo? Tanong ng nurse, hindi makapaniwala. Mag-oopera kayo dito? Ngayon? Sa dilim? Wala tayong pagpipilian. Inilatag ng nurse ang mga sterile na instrumento sa isang tray. Ang mga ito ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng cellphone ni Isabela. Isabela, mas malapit, sabi ni Mateo. Ang boses ay kalmado na ngayon. Itutok mo sa likod ng tenga niya. Steady ka lang. Ang buhay niya ay nakasalalay sa liwanag mo. Huminga ng malalim si Isabela at ginawa ang sinabi nito. Ang kanyang braso ay nangangalay na, ngunit ininda niya. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Mateo na ngayon ay nababasa sa pawis. Nakita niya ang mga kamay nito, ang mga kamay na hinusgahan niya, na ngayon ay kumikilos ng may perpektong katiyakan. Kinuha ni Mateo ang scalpel. Sa isang iglap, ang buong mundo ay naglaho. Ang natira na lang ay siya, ang pasyente, ang sinag ng liwanag, at ang bakal sa kanyang kamay. Gumawa siya ng isang maliit, presisong hiwa. Dugo ang dumaloy. Gamit ang hemostat, maingat niyang hinanap ang bagay na hindi dapat naroroon. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa ganitong gawain, ay tila may sariling mga mata. Samantala, ang pagkalabog sa pinto ay lalong lumalakas. Malapit na itong masira. Bilisan mo, Mateo. Bulong ni Isabela. Ang boses ay puno ng takot. Nahanap ko na. Bulong ni Mateo pabalik. Sa pamamagitan ng maliit na hiwa, gamit ang dulo ng hemostat, maingat niyang hinila palabas ang isang maliit na bagay na parang garapata, ang biomedical implant, ang parasito, ang sanhi ng lahat. Sa sandaling naiangat niya ito sa hangin, isang malakas na tunog ang yumanig sa silid. Blag. Ang pinto ay bumukas. Bumuhos ang liwanag sa silid. Ngunit hindi ito ilaw mula sa kuryente. Ito ay liwanag mula sa malalaking flashlight ng mga pulis. Sa likod nila, nakatayo si Nurse Lydia. Umiiyak. Sila yan. Si Dr. Alcaraz. Tulungan niyo si Dr. Cruz. Natigilan si Alcaraz na akala ay security ang darating. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Ngunit si Mateo ay hindi tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang pasyente. Sa pagtanggal ng device, tila isang sumpa ang nabasag. Umubo ng malakas si Don Rafael Roque. Napamulat siya. Ang kanyang mga mata, na dati blanco, ay nagkaroon ng bahagyang kislap ng pagkalito. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong silid. Sa mga pulis, sa mga nurse, kay Isabela,
na umiyak sa tuwa, hanggang sa huminto ito sa pagod at duguan, ngunit matagumpay na mukha ni Mateo. Nanginginig ang kanyang mga labi, sinubukan niyang magsalita. Isang salita lang ang lumabas, mahina at garalgal, ngunit malinaw sa gitna ng katahimikan na bumalot sa silid. Pandesal? Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis at magulong serye ng mga kaganapan. Ang kwarto sa ospital ni Don Rafael ay naging sentro ng isang malaking investigasyon. Ang voice recording ni Nurse Lydia, ang testimonya ni Isabela, at ang device na tinanggal ni Mateo mula sa utak ng matanda ay naging mga ebidensyang hindi matitinag. Si Victor Roque ay inaresto sa loob mismo ng kanyang opisina sa harap ng board of directors na pinangarap niyang kontrolin. Hindi siya nanlaban. Tiningnan lang niya si Isabela na nakatayo sa tabi ng mga pulis na may mga matang puno ng pagkasuklam. Sa mga mata ng kanyang ama, wala nang pagmamahal na natira. Isang malamig na galit na lang para sa anak na nagtaksil sa kanya. Si Dr. Alcaraz ay sumuko rin. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho, napalitan ng desperadong pagtatangka na makipagnegosasyon para sa mas magaan na sentensya. Ibinubunyag ang lahat ng maduming sikreto ni Victor. Ang pangalan ni Mateo Cruz ay muling lumabas sa mga balita. Ngunit ngayon, hindi na bilang isang kontrabida, kundi bilang isang bayani. Ang kanyang lisensya ay muling isinaalang-alang at mga alok. Mula sa pinakamalalaking ospital sa bansa ang bumuhos. Ang kwento ng doktor na naging grab driver para lang itaguyod ang kapatid ay naging isang alamat ng katatagan at dignidad. Lumipas ang ilang linggo. Si Don Rafael ay unti-unting lumalakas, ngunit ang pinsala sa kanyang utak ay permanente. Marami sa kanyang mga alaala ang nabura na parang isang pisarang pinunasan. Ang kanyang malawak na imperyo, ang kanyang mga apo, maging ang pangalan ng kanyang sariling anak. Lahat ay nawala. Ngunit may isang bagay na nanatili, isang imahe, isang alaala na nakatatak ng malalim sa kanyang isipan. Tuwing umaga, sa hardin ng ospital, uupo siya sa isang bench. At tuwing umaga, may isang tao siyang hinihintay. "Salamat sa tinapay," sabi ni Don Rafael, habang inaabot ni Mateo sa kanya ang isang mainit na pandesal. Hindi siya nito kilala bilang si Dr. Cruz. Hindi niya alam na ito ang nagligtas sa buhay niya sa operating table. Para sa kanya, si Mateo ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkain noong siya ay gutom. Ang lalaking nagbahagi ng kabaitan noong ang buong mundo ay tinalikuran siya. At para kay Mateo, sapat na yon. Si Isabela ay laging nasa di kalayuan, tahimik na nanonood. Hindi na siya nagsusuot ng mga mamahaling bestida. Simple na lang ang kanyang pananamit. Ang dati kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Isang araw, nilapitan niya si Mateo sa hardin matapos nitong ihatid ang kanyang lolo pabalik sa silid nito. "Mateo," sabi niya, ang boses ay mahina. "Aalis na kami." "Saan kayo pupunta?" "Ibebenta namin ang lahat. Ang mansyon, ang mga kumpanya. We're starting over. Malayo dito," sabi niya. "Pero bago kami umalis, may isang bagay kaming kailangang gawin." Kinabukasan, isang convoy ng mga mamahaling itim na sasakyan ang pumasok sa masikip na eskinita ng Caloocan kung saan nakatira si Mateo. Huminto sila sa tapat ng luma at masikip na apartment building. Naglabasan ang mga kapitbahay, nagtataka kung sinong importanteng tao ang dumating. Mula sa unang kotse, bumaba si Isabela kasama ang kanyang ina at ang iba pang miyembro ng pamilya Roque. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng itim na damit. Nag-abang sila sa labas. Nang lumabas si Mateo mula sa kanyang pinto, nagulat ito sa nakita. Sa harap niya, sa harap ng buong kapitbahayan, sa ibabaw ng maruming semento kung saan naglalaro ang mga bata, si Isabela Roque, ang kanyang ina, at ang buong pamilya nila.
ay dahan-dahang lumuhod. Hindi ito pagluhod ng isang alipin sa isang hari. Ito ay pagluhod ng mga taong nagkasala, humihingi ng kapatawaran na alam nilang hindi nila deserve. Patawarin mo kami, sabi ni Isabela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang noo ay halos sumayad sa lupa. Patawarin mo kami sa aming pagkabulag, sa aming kayabangan. Patawarin mo kami sa lahat. Hindi kumibo si Mateo. Tiningnan niya lang sila. Tiningnan niya si Isabela, ang babaeng minsan niyang kinamuhian, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring saya. Tanging isang malalim na awa. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Isabela. "Tumayo ka," sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Itinayo niya si Isabela. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Isabela, nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat. Ngunit sa proseso ay natagpuan ang kanyang kaluluwa. Hindi niya sinabing, "Pinapatawad ko na kayo." Ang mga salita ay hindi sapat. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Isabela ang isang bagay na mas mahalaga, ang pag-unawa, ang pagtanggap, ang simula ng isang posibleng paghihilom. Tumalikod si Mateo at tumingin sa malayo, sa abot tanaw ng Maynila. Ang kanyang kapatid ay nasa mabuting kalagayan na. Ang kanyang pangalan ay malinis na. Ang isang bagong buhay ay nag-aabang sa kanya. Ang batas ng karma ay nakumpleto na ang kanyang pag-ikot. At sa pagtatapos ng lahat, ang pinakamahalagang aral ay hindi tungkol sa paghihiganti o hustisya. Ito ay tungkol sa halaga ng isang pandesal na ibinahagi ng may kabaitan sa gitna ng init ng araw.